Our verse for today is based on John chapter 8 verse 31. Magandang araw sa inyo. Kadalasan ang ating Christian life, minsan nagda-doubt kayo dahil may mga problema. Pero meron akong dalawang verse na magko-confirm kung talagang meron tayong Jesus Christ sa ating puso. It's actually basic, pero sa totoo lang, hindi yan sa religion or organization that you belong. Let us read carefully the English and Tagalog versions while we read John chapter 8 verse 31. We must have continuous fellowship with Christ and His Word till we die. Ibig sabihin, lifetime commitment. Sabi, ito ang basa natin sa King James Version sa Ingles at ang Biblia Tagalog Version. John chapter 8 verse 31. Then said Jesus to those Jews who believed on Him, Jesus said, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Sabi nga ni Jesus sa mga Hudyong iyon na nagsimpalataya sa Kanya, kung kayo'y magsising panatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Sa Christian life, ang totoong alagad ni Jesus or true disciples, ang ibig sabihin po ng salitang disciples, hindi lang po followers. Yung sunod ka lang ng sunod na yung oo ka lang ng oo. Ang ibig sabihin kasi ng salitang disciples, galing sa Greek word discipulo, meaning learners. Kaya nga ho sa kolehiyo, pag ang mga bata ay nag-aaral, minsan maririnig niyo yung salitang may magtatanong sa inyo, pag nag-a-apply ng trabaho, kung kayo ay, nung kabataan nyo ay nagtrabaho noon, nag-apply, at ginamit nila ang edukasyon, tatanungin, what discipline did you cover? Ang alam ng tao, pag sinabing disiplina, napapaluin ka, iko-correct ka. Hindi po. Yung resulta, pag kino-correct ka nung bata ka pala hanggang tumanda, discipline. What have you learned? Yung po ang keyword ng discipline. Ngayon, sabi dito ito po, ang maganda sa Bible, parang nag-aaral ka pero open notes. Sabi ni Jesus Christ, binigyan tayo ng tip mga kapatid. Matthew chapter 10 verse 22. And ye shall be hated of all men for my name's sake. But he that endures to the end shall be saved. At kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Mga kapatid, huwag kayong ma-discourage pag naririnig niyo yung you shall be hated by all men for my name's sake. Mga kapatid, pag issue ng spiritual, natural lang yan. Bakit? May nagtanong sa akin, Pastor, bakit ang hirap naman maging Christian? Kapopo utak. Ang ibig sabihin po ng salita niyan, sa context niyan, sa mga pagsubok, you cannot please everybody. Don't strive to please everybody. Strive to please God. Pagsikapan natin purihin ng Diyos, hindi ang tao. Well, I didn't say na maging indifferent ka. Number 2, huwag kang makisama.
makisama ka, pero huwag kang makisama. Hindi ko nasasabihin sa inyo kung ano yung pagiging masama o mabuti. Malalaki na kayo. Baka ang nanonood dito, kundi binata, matanda. I will not lecture on that. Hindi ako sa experience ko, wala pa akong nakitang pinabayaan ng Diyos. Kung sakaling naramdaman mo para kang pinabayaan ng Diyos, it's actually tayo ang nagpabaya sa ating relasyon sa Diyos. Ayun, posible naman yun. Yun lang hindi natin pagbigyan ng isang tao dahil may problema nga siya. Tapos kaya mo naman, ay isa ring pagsubok or challenge. Mga kapatid, hindi tayo pupunta sa dahil may nagawa ka mabuti, may nagawa ka masama. Ang pinag-uusapan natin dito yung nagawa ni Kristo sa iyo. Bago ka gumawa ng mabuti, tanungin mo muna, ano ang nagawa ni Kristo Jesus para sa iyo? Tinanggap mo ba siya bilang Panginoon at tagapagligtas para maging anak ka ng Diyos? Nakakalungkot po, kala ng tao, lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sabi rito, ang pagiging anak ng Diyos, pag tinanggap natin si Jesus. Sabi rito sa John chapter 1 verse 12 to 13, but as many as receive Him, to them gave He power to become sons of God, except to them that believe on His name. Tatapwat ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay ang nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan, which is born not of blood, nor by the will of the flesh, nor by the will of man, but of God. Na mga ipinanganak hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kung hindi sa Diyos. Malamang hindi ito tsamba, ito ay sinadya ng Diyos, itong mensaheng ito. Maging mga anak tayo ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng religious or any organization you belong. It is a personal relationship with Jesus Christ. O nga pala, mayroon sinabi rito, binigyan tayo ng karapatan. Hindi lang karapatan, binigyan tayo ng kapangyarihan maging mga anak ng Diyos. Ang iba, nagre-render dito yung pagkatagalog, hindi lang binigyan ng karapatan, binigyan ka ng kapangyarihan maging anak ng Diyos. Hindi sa sarili mong ability o effort, binigay yan ng Ama. Kaya nga sabi rito sa John chapter 3 verse 16, sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sasabihin ng isang tao na sasabihin niya, Christian, matagal na akong Christian, pero ang tanong, kamusta na ang buhay mo? Nananampalataya ka ba kay Jesus? Hindi ka ilalagay ni Jesus sa alanganin, mga kapatid. Wala siyang binigay na pagsubok na hindi mo kaya. Pero syempre, ayaw mo na puro na lang pagsubok, puro na lang pagdudusa. Natural lang yan, tao lang tayo. Dahil nandito pa tayo sa laman. Pero ang tutulong sa atin ay ang Holy Spirit. Sa susunod, ang pag-aaral na naman natin ang nagagawa
ni Jesus Christ. Maraming salamat. Bye-bye. Tayo, bago nga pala, nagbabayagad ako. Father God, sa iyong mga kamay, iligtas mo lahat ng mga tao na walang personal relationship kay Jesus Christ. Meaning, tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, namatay siya sa krus ng Calvary at nabuhay muli para sa taong nakinig ng mensahe nito.